Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin, Diyos. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin, Diyos. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin, Panginoon, kay buti mo sa amin, kay buti mo sa kay buti mo sa Ate Arlene, opening. Praise God. Panginoon, minsan ba dito, Lord, na naman, Panginoon, sa bahay Panambahan, Panginoon. Salamat sa bawat isa na dinala mo papunta dito, Lord. Salamat sa protection sa daan, Panginoon, sa mga transpo namin, Panginoon. Salamat sa protection sa kanila, pag-cover sa kanila, Panginoon. Panginoon Diyos, wala kaming ibang
mapagpurihan kundi ikaw lamang na may-ari sa mga buhay namin. Ikaw ang lahat nagbigay sa amin ng kapangyarihan, Panginoon, na magiging anak mo, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na binigay mo sa amin, Lord God. Panginoon, alam namin ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay nagkakamali, nagkakasala. Ang aming mga puso at isipan ngayon, Panginoon, ibigay namin sa iyo sa paghingi ng kapatawaran sa aming pagkakamali, sa aming mga pagkakasala, Panginoon, kahit sa masasamang pag-iisip, Panginoon, sa mga bawat kilos namin, sa mga pananalita namin, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyo, Lord. Patawarin mo kami, Lord, Panginoon, nang sa gayon maging kalugod-lugod kami sa araw, sa oras na ito, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. Panginoong Diyos, andito kami para sa pagkakaisa, Panginoon, sa mga panalangin sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga kapatiran namin, o sa buong mundo na nangangailangan sa aming mga panalangin papunta sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kasi ikaw palagi yung nag-remind sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa gabing ito, si Pastor Irene mag-meditate sa iyong mga wika, Panginoon. Bigyan mo siya ng knowledge and wisdom galing sa iyo, Lord. Na sa bawat words na galing sa iyo, Panginoon, ay magiging turo ito sa bawat isa sa amin na kami magiging matatag, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, Lord God. Panginoon, sa gabi ito, ibabalik namin sa iyo ang aming papurit pagpasalamat sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo na aming mananubos. Amen. Okay ko bang mag-exhort? Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang buong maghapon? God is good. Amen. The mere thought that we know that God is good, whatever happens, we know that God is working all together for good for those who love God and are called according to His purpose. Ito po lagi po pinangahawakan nito. Ano man nangyayari sa buhay po namin mag-asawa, be it in the times na negative siya, lagi kong sasabihin kay Bernard, Romans 8:28. Because God is working all together for good. Pangit man siya sa paningin natin sa ngayon, di natin naintindihan. But God has a plan, a good plan for everyone. Amen po. So, ngayon sa mga panalangin natin, pag ba nananalangin tayo, nasubukan na natin na-imagine na natin yung answered prayer. Na-imagine mo po ba? Kasi because may power po in our imagination. Kasi sa 2 Corinthians, nabanggit yun yung power ng imagination. Pero hindi po natin pag-uusapan yun. Kasi tingnan natin, sige, mag-practice tayo. Wala tayong picture. Eiffel Tower. Okay? Let us all close our eyes and imagine ourselves. Nandun tayo sa Eiffel Tower. Diba? In just a few seconds, nandoon ka na. Diba? Ganon din po ang pananampalataya natin. Kapag palagi ang imagination natin is on the things na kayang gawin ng Diyos, mangyayari siya. Kasi ang Diyos, kung ano yung iniisip mo, kung ano yung ini-imagine mo, sa Kanya, reality na yon. Example, ang sabi niya, kapag ang isang lalaki tumingin sa babae nang merong pagnanasa, nagkasala na siya. In-imagine niya kasi, tama po ba? So sa Panginoon, yung imagination mo counted na pala. So nangyari na agad. Hindi mo pa siya ginawa in physical, pero in your imagination, sa Panginoon, counted na yun. So same thing din po, kapag tayo nananalangin, kailangan ini-imagine na natin yung answered prayer ng Panginoon. Kasi counted na yun sa Lord. So, nung nabasa ko itong passage na ito, sabi ko, oh nga Lord, kasi nung bata ako, I am full of imagination. No?
Palagi pong ni-imagine ko may bahay kaming malaki, maganda yung buhay namin. Pero ang buhay namin, pagkahirap-hirap talaga nung panahon na yun. Pero sa murang edad ko, I think starting 9 years old ako, nag-start na ako to imagine yung sarili ko na pumapasok ako sa company na maganda ang sahod ko, na aasenso kami. Yun po yung laging imagination ko. Imagine, hindi ko pa naiintindihan ang Bible. I was still young, right? But then, everything has come to pass. Parang kung iisipin mo, sa buhay namin, sa klase ng buhay namin noon, mapapatapos kaya ako ng nanay ko, mapapa-college ba ako? Kasi lahat ng mga kapatid ko halos hindi natapos eh. May bulakbol, meron talaga namang hirap talaga kami. No? Talagang, kumbaga, kung yun ang aking ilalagay ko doon, sa sitwasyon namin, hindi mangyayari. But I relied on my imagination. Mahilig pa akong mag-daydreaming. Ika nga, di ba? Yung bang nakatulala ka na naman, sasabihin nila. Kaya po talagang imagination and then ina-act ko. Sabi ko nga po, kahit tuyo, tinitinudor at kutsara ko. Kasi kung ano yung nakikita ko sa TV, ginagaya ko. Ganito kumilos ang mayaman, so kailangan ganito akong kumilos. Kaya po, lagi akong pinagtatawanan ng nanay at tatay ko, tsaka ng mga kapatid ko, kasi napaka-arte ko daw. See, ngayon na-apply ko yung kaartihan ko, yung aking imagination. Nangyari po. Bakit ko sinabi yun? Okay, tingnan natin. Sabi po kasi sa Habakkuk chapter 2, verse 2 hanggang 4. Sabi niya dito, sa Habakkuk chapter 2, verse 2 hanggang 4. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablet, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come to pass. It will tarry. It will not tarry, sabi niya. Sa 4, look at the proud one. His soul is not upright, but the righteous will live by faith. Amen? So sa 4 po, wala nang question dun. The righteous will live by faith. Are we living by faith? Amen. So gawin natin ngayon yung sa verse 2. No? Ito po kasi si Habakkuk, nagko-question siya sa Lord kasi sila'y under the captivity of Babylon. Diba? Sila'y, kumbaga, oppressed sila. Ngayon, nagtatanong siya sa Panginoon, nagsasagutan sila ng Panginoon, nagko-complain siya palagi sa Panginoon dahil doon sa kanilang sitwasyon, nananalangin siya palagi sa Panginoon, umiiyak siya sa Panginoon. Kailan mo kami, Lord, tatanggalin sa ganitong sitwasyon? Lord, ang haba-haba naman ng panahon, ang hirap-hirap ng buhay namin dito. Kailan ka ba kikilos, Panginoon? Alam mo, sagot ng Panginoon, surprisingly, eto, sa verse 2. Ang sabi niya, write the vision and make it plain on tablets. Anong vision? Sabi ko, Lord, ano ba isinulat ni Habakkuk? Hindi nakalagay eh. Binabasa ko, ano yon? So sabi ko, Lord, siguro ang inilagay niyang vision, yung kalayaan nila, yung prosperity nila, yung pagiging nation nila ulit, fortified nation nila ulit. Siguro yun ang sinulat niya. Kasi sabi ng Lord, write the vision and make it plain on tablets. Isulat mo. Pwede rin pala tayo, kapag may vision tayo, or nag-i-imagine tayo ng magiging kung sino tayo in the next 5 years. So ako bukas na agad eh. No? Mabilisan lang sa akin. So, pwede isulat mo daw siya. Kaya yung mga prayer request natin, maganda pala ito. Isang magandang, pero siguro, next time, please pray na gumaling ako. Kailangan pala ilagay natin sa prayer. Prayer for healing. I declare I am healed in Jesus' name. Dapat pala ganun ang sinusulat natin. Kasi, visualize mo na kung sino ka, kung ano yung mangyayari sa prayer mo. So, ito yung sinulat niya. And then, maganda yung kasunod. Then, he may run who reads it. Sabi niya, he may run who reads it. So, kung dumating yung tamang panahon, katulad ng panahon natin ngayon, ano ba yung sinulat niya? That is the hope ng pagdating ng tagapagligtas. Di ba dumating nga? So, tayo ngayon, naiintindihan natin malinaw kung ano yung sinasabi. Kasi nabanggit po sa ibang mga version na, iba-ibang mga book na ito yung promise ng Messiah.
At naiintindihan natin ngayon. So ngayon, tayo, sa panahon natin, pag nagsulat tayo at mababasa, uy, eto yung answered prayer niya, naiintindihan ko. Oh, the Lord heals. Di ba? So nakita ngayon, ng ibang nakakabasa, the Lord heals. Pero ito pa ang isa pang revelation ng Lord sa akin. Sabi niya, that He may run who read it. Lord, ikaw ang nagbabasa. Amen? Kung may sinulat ka, yun ang pinagpapray mo, sinulat mo ng malinaw dun sa tablet. Sabi niya, kung sa papel mo man sinulat yan, that He may run who reads it. Dalawang tao, yung makakabasa in the future. Pero sa ngayon, alam ko, ang Diyos ang siyang nagbabasa ng mga prayer item natin. Sabi niya, He will run who reads it. Siya yung magpapatupad nung nakasulat. Amen? So kapag magsusulat tayo, Lord, baka pwede, no? Sabi mo, declaration siya, ang isusulat natin, declaration, Lord, salamat sa trabaho. The Lord provides. Amen? Pag ganun po pala dapat ang sinusulat natin because He already seen your imagination at ilalagay niya na yung sitwasyon mo doon. Gagawa ang Lord. Okay? Ngayon, ang sabi niya sa 3, for the vision is yet an appointed time. May time talaga. No? Hindi yung para kang tayo yung uso kasi ngayon ito yung nilalagay ng mundo sa atin, yung instant coffee, yung mga fast food chain, mabilisan ba? Walang pasensya ang mga tao. Pero ang Lord, tinuturuan tayo. Sabi niya, for the vision is yet for an appointed time. So laging merong time. No? Appointed, hindi natin, appointed ng Panginoon. Kapag ang Panginoon ang siyang nagtakda, ang sabi niya, but at the end, it will speak and it will not lie. So hindi magsisinungaling. No? Na ang Diyos ang siyang nagbabasa at sumasagot sa panalangin natin. Though it may tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Matatagalan, pero sigurado, ang sabi ng Lord, mangyayari. At saka po papasok ngayon yung the righteous live by faith. So while we are living by faith, therefore, we must have the faith in waiting. Ano naman dapat ang character natin pag nag-wait? Ito yung problema di ba? Nandun yung faith mo, pero dahil napakatagal, Lord, ang tagal na di ba? Natatawa sa akin si Kuya Ed, dati. Parang napalakas yung tawa ni Kuya Ed, napatingin ko rin. Diba? Tagal, di ba? Okay. Kami rin po matagal Imagine nyo, yung lumaki ako dun sa tinitira naming bahay, nakikitira lang kami. Kung di pa tinibag, basta, huwag na pong word na masama, yung kabag-anak namin na nakisuyo lang, bandang huli, kinamkam niya ng lahat. So kami po hindi kami napalayas, umalis talaga kami. Biruin niyo po, ilang kami magkakapatid. Tapos yung bahay, umalis ako doon, college na po ako First year college na ako. Imagine nyo yun, ang tagal, di ba? Pero, it will come. Diba? Dumating. Amen? Kasi, nagsulat na ako dahil may vision. Okay, sabi dito, ano ba yung character natin dapat kapag tayo po ay naghihintay dun sa answered prayer natin? Dapat meron tayong strong mind in imagination. Huwag kayong nagpapadistract. Di ba? Kasi minsan nadidistract. Nag-i-imagine ako Kailangan di ka nadidistract kahit na maraming mga distraction. Huwag kang magpa-distract. Kahit maingay pa ang mga anak mo, nag-iiyakan dyan, huwag kang magpa-distract. Okay, ano po yung character? Ito po yung character dapat. Sabi niya sa Romans 12:11 hanggang 12. Do not let your zeal subside. Keep your spiritual fervor serving the Lord. Okay? Huwag mo daw ibababa yung zeal, yung bang enthusiasm mo, yung init mo, yung alab mo, yung katyagaan mo, huwag mo daw siyang ibababa. Yung spiritual level mo, kailangan lagi mo siyang pinapataas. Yun daw yun. Sa paglilingkod sa Diyos. Huwag kang titigil sa paglilingkod sa Diyos at habang naglilingkod ka, yung enthusiasm mo nung una kang naglingkod hanggang sa panahon na ikaw ay dumaranas ng pagsubok,
dapat pareho pa din. Huwag mo daw ibababa. Romans 12:12 po. 11 and 12. Okay? So huwag mo daw ibababa. Dapat ganun pala ang character natin. No? At pagkatapos sabi niya sa 12, be joyful in hope. Are we still joyful in hope? Tagal na Lord eh. No? Joyful ka pa ba? O ano na bang karakter natin habang naghihintay tayo? Okay? Sabi niya, be joyful in hope, patient in affliction. Malinaw po ito. Patient in affliction. Ibig sabihin, dumaranas ka talaga ng problema. Dumaranas ka ng pagsubok. Merong mga tumutuligsa sa'yo. Merong umaaway sa'yo. Merong gusto kang ibagsak. Yun po yun. In the time of affliction, sabi niya, be patient. Sabi niya, and syempre, persistent in prayer. Okay? Hindi po nawawala yung prayer. Okay, sabi niya, be joyful in hope, highlights importance of maintaining a positive outlook and trusting in God's promise even amid suffering. Malinaw po. Kahit na nandun tayo sa kalagitnaan ng pagsubok, no? Andyan yung vision mo, huwag mong kalimutan. And kahit na dumaranas ka ng problema, parang imposible na yata mangyari itong aking mga pinapanalangin, parang hindi na yata darating. Ang sabi niya, be joyful. Because there is hope. Knowing Jesus has God the Father has given Jesus Christ, His most precious Son. Pinakamahalagang bagay na meron siya, si Jesus Christ, ibinigay niya sa iyo. How much more yung pinagpo-pray mo? How much more yung ini-imagine mo na ikabubuti mo naman, hindi ibibigay ng Panginoon. So that is the hope na kailangan natin palaging panghawakan. Amen po ba? Kaya dapat we have to be joyful. O dapat nakismile tayo. Amen? Kasi habang hinihintay natin, we have to train ourselves to be joyful. Okay? Tapos ang sabi niya, patient in affliction. Ito yung napaka-importante. Kaya ngayon, iba sinasabi nila, patience is a virtue, no? Maganda kasing character ito. Kaya nga to isa sa mga bunga, di ba, fruit of the Holy Spirit, isa siya, patient. Alam niyo po, itinulad po yung patient sa isang warrior. Kasi ang warrior ay conqueror, di ba? Ngayon, hindi ka magiging conqueror kung hindi ka patient. So, itinulad po siya doon. Amen? So, ganun din po sa ating panalangin. Unless we have this character, itong patience na to, hindi tayo This refers to enduring hardship and difficulties with steadfastness and perseverance. Preserving and holding fast to one's faith. So, patience po, ano na bang character mo kapag ikaw ay naghihintay ng answered prayer? Nagre-reklamo ka na? Whining ka na? Sipaktong ka na? Lagi ka nang magagalitin? Ito po kasi tinitingnan ng Lord. Kasi hindi mo alam that during the time of waiting, God is testing you. Nabanggit ko nga po kay Pau nung kailan. Ang Panginoon, hindi ka niya bibigyan ng isang bagay unless ready ka na sa bagay na yon. Nagpa-pray ka ng malaking bahay. Sabi ko, na example ko si Dad Pau, no? Sabi ko, nagpa-pray ka ng mansion. Yung isang maliit na bahay mo na nirerentahan mo, hindi mo malinis-linis. Hindi mo maayos, di ba? Hindi, kumbaga, ang dugyot-dugyot. Kaliit-liit, hindi mo maayos. Paano ka bibigyan ng Panginoon ng mas malaking bahay? Di ba? So, kumbaga, tinitingnan ng Panginoon yung character mo while waiting dun sa pinagpa-pray mo kung ready ka na. Let's say, ang sahod mo ngayon is maliit pa lang. Nag-a-aspire tayo, ang prayer natin is malaking sahod. Tinitingnan ng Panginoon ngayon kung handa kang humawak ng mas malaki. Kung yung perang hinahawakan mong maliit, yung sahod mo, hindi mo ma-entrust sa Lord, paano kanya mapag-i-entrust? Sabi niya, kung hindi ka daw mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka pagtitiwalaan sa malaking bagay. Biblical po yun. So kung meron kang maliit, at kung grabe kang makagastos, ngayon pa lang, wala pa nga yung sweldong ubos na, di ba? Ito po yung mga tinitingnan din ng Lord. Kaya patience, no? Ako po, example namin, nung di pa ako nag-works, Pastor Bernard ba lang, may 2 kaming anak.
Hindi po uso sa akin ang shopping noon. Si Pastor Bernard pang mamimilit sa akin, tara ba, labas tayo. Sabi niya, para hindi ka naman naiinip sa bahay. Sabi ko, hindi na. Kasi ang ano ko, ang ugali ko kasi, kapag nakita ko, gusto ko yun. Mapanaginipan ko yun pag di ko nakuha yun. So para hindi sumama ang loob ko, no? At hindi rin na, no, yung bang i-stress ko si Pastor Bernard, hindi naman niya kaya, di ba? Ayokong i-embrace niya yung bagay na hindi naman niya kaya dahil sa akin at sa mga bata. Kaya po panahon na yun, wala pong shopping-shopping. Meron man, realin lang. At kung pupunta man, mga talagang palengke lang talaga. Ilang taon po namin yun, tiniis yun. Pag nakita ng Lord, kahit na yung kaprasong kinikita namin ni Pastor, talagang nag-e-effort akong makapagbigay sa Panginoon. Nag-e-effort po talaga kami ibigay yung para sa Panginoon. And then the Lord sees it. Chinaga namin yun. At ngayon, we have more than enough. Amen? Amen? So, patience po. Patience. Okay? And then, syempre, faithful in prayer. Kasi yung iba, ayoko na manalangin, hindi naman sinasagot eh. Tama? Ayoko na dumalo dyan sa prayer meeting na yan. Di naman totoo. Masarap lang pakinggan pero hindi nangyayari. Di po ba? So ito, emphasize dito, kailangan maging consistent tayo, persistent tayo, sapagkat alam natin na yung dinadasalan natin, siya yung source. No? Kaya po tayo magiging persistent. Consistent at persistent. No? Iba po yung consistent, tuloy-tuloy ka, at yung persistent, makulit ka. Gusto ng Lord, makulit ka. Gusto niya yun. Kaya nga si Pao, napakakulit. Lagi siyang oo ang tanggap kay Daddy. Sa akin po hindi. Kasi si Bernard, ayaw niya nakukulit. Nai-stress siya sa kakulitan. Pao, tumigil ka na. Oo na, oo na. Ganon. So, ganon din po tayo sa panalangin. Kailangan, patience tayo. At nangungulit tayo palagi sa Lord. Hindi tayo yung nagtatampo, yung nagtatampo tayo. Lord, ang tagal naman na kasi. Diba? Yung na nga manalangin. Ito po yung mga madalas na nakikita ko sa iglesia. Bakit? Nagiging defeated Christian sila. Imbes na warrior, no? Imbes na patient Christian, ay naging warrior at saka whining Christian. Reklamador. Lagi na lang merong isinusumbat pa sa Panginoon. Lord, dasal nga ako ng dasal, di mo nga sinasagot. Lord, atin nga ako ng atin, wala pa rin naman eh. Huwag na lang ako matin, ganun din naman, wala nang pagbabago. Whining yun. Yun yung klase ng whining. Walang patience. So, una, balikan po natin, tandaan natin, na kapag tayo yung magpa-pray, imagine na natin na ito na hawak mo na yung answered prayer. Ganun po ang karakter. Actually, ako ganun talaga yung character ko pag nagpa-pray. Kapag kahit na yung mga request na prayer, ganun po talaga yung character ko. I-imagine ko yung tao, kung sa healing, healed na siya. No? Teka, nairagdag ko. Kahapon nga, napagkwentuhan namin nila Atir. Kasi sabi niya, kamusta na yung shoulder mo? Sabi ko, masakit pa nga. Tapos, sabi ko, you know what's funny? Sabi ko ganun, I'm praying for people who are sick and they get healed. How come I don't get healed? Napag-usapan din namin ni Pastor Bernard. Ito lang ang sagot sa akin ng Lord. Kapag ba may humihingi ng tinapay sa'yo, at yun na lang ang tinapay mo, ibibigay mo o hindi? Bibigay ko, Lord. So ganun din yun. Pag merong may sakit, dahil may nararamdaman ka sakit, hindi mo siya ipagpapray. Pagpapray ko din, Lord. O yun. Kailangan. Ganun napakasimple lang. No? Kasi, marami ding example sa Bible. Diba? In times ng kanilang pagsubok, tumutulong pa din sila. So, dapat ganun din po tayo. So, I am imagining yung kamay ko ay napakalakas nito. Talagang makakapagluto kami ulit nila Ate Edwin at ni Ate Carol. At kami makakapagbenta. Tulungan niyo po kami, ha? Ito in-envision natin, ha? Lalago ang business natin. Amen? Sige, sino pong gustong magdagdag? Yun lamang po. May natutunan po tayo. Praise God. Yung gusto ko yung tumatawa kanina. Nakatawa siya eh. Mga kasi sa sobrang tagal, ay maliwanag na.
ang pass na kan talaga. Diyan mismo, lahat ng mga paano diyan na pass. Baga sa pan malapit na lang palapit pass, kaya na, medyo biglang nawawala ulit. Malapit na talaga pass eh. Tulad ng kanina, sabi sa akin lang sa akin yung ikama ko kung transferable. Sabi ko, transferable na dahil matagal na sarado yung company namin. So sa isa pa, may amnesty, sabi ko naman doon sa namin. So, palagay ko naman wala namang magiging problema, sabi ko. Sabi ko, yan ang nasabi ko sa inyo, Alpas, yung pinag-pray ko nga na magkaroon ako ng magandang trabaho tapos maayos na sahod. Eh, di ba, sabi ko nga, ano na lang yung visa ko, yung kumbaga sa parang pampalubag na lang. Sabi ko na, hindi na ako, alam ko na. Salamat mo, Pas. Talaga to. Nakakapagod talaga. Sino po? Okay, praise God. Rejoicing of hope. Ako'y nagagalak din naghihintay sa trabaho ina-applyan ko ng May. So, hindi ako kumikibot pero umaasa pa rin kami, dalawa kami nag-a-apply. Umaasa pa rin kami. Kasi binigay na namin kay Lord, I declared. Kasi aayusin yung papel namin, inuwan na yung mga ikama namin. Isang buwan na, pero still waiting for the right time answers of prayer. Tsaka, sabi nga dito kanina sa rejoicing of hope kasi may purpose yung Panginoon. Nang nakarang araw, nag-usap kami, hintay na namin sahod namin para may capital kami, mag-business kami online. Pero kanina, si Pastor biglang inopen na, ganito na lang, mag-business na lang tayo, ganito nga. Praise God, sabi ko, iniisip pa lang, pinaplano pa lang namin kasi wala pa kaming hawak na pera. Pero yung Panginoon talaga handa na ng way para sa amin. So praise God talaga. Kailangan lang talaga yung lagi ko sinasabi yung faith natin, dun lang talaga. Kasi ito isa kanina, sabi ko, tara parating na si Sir Dave. Kayo lang punta. Tara, punta ka na para mapuspos yung in-applyan mo kanina. Sabi ko, gano'n. So, kailangan tayo yung hope mo sa lahat ng hiniling mo sa Panginoon. Huwag mawala ng pag-asa. At saka, continually prayers. Yung pray without ceasing. So, salamat sa... Salamat sa Panginoon talaga. Be patient. Nandun na nga kami, be patient. Sa sabon namin hinintay, Lord. Naghintay lang kami. Tapos, saya pag lagi rin, ganito, kailan naman. Sabi ko, be patient. Sabi ko gano'n, para hindi madagdagan yung stress natin, sabi ko. Stress pa, wala pa tayong trabaho, walang mapapasukan. Stress mo pa sa lagi mong iniisip yung sahod. Hayaan mo na yun. Sabi ko kanya, darating din yan. So, yun. Darating din ang linggo. Yung like last week, sinabi next week. So, in-expect namin this week. So, sabi ng iba kanina, hanggang alas 5 pa tayo hihintay kasi hanggang alas 5 mag-open opisina. So, hanggang alas 5 wala. Nakita naman namin sa GC. Next week na naman daw. So, Lord, bigay mo na sa next week. So ayun, glory to God. Glory to God. Tama po yung nabanggit ni Pastor Erin bandang uli na habang nag-pray ka, kagaling ng physical ng kapwa mo. Kanina madaling araw habang nag-pray ako at malapit na matapos ang prayer ko, isiningit ko yung nararamdaman ko on the spot, inalis ni God. So, tama po yung ba, totoo tayo nakikipag-usap kay God. Huwag na po natin nagpuntahin ang panalangin natin. Maging makatotohanan po tayo sa pag-pray. Dahil sa part-time job, naranasan ko rin po yung 15 days walang bayad. But ang pumasok sa isipan ko, ang mensahe ni God,
Kung may mga kinukuha sa inyong pag-aari, huwag nyo nang tangkain kunin ito sa kanila. Ibahagi nyo na, bakit ka mo? Pagpapalain tayo ni God. Si God ang magbibigay ng panibagong blessing sa atin. Patunay po yan. 10 years po ako naging regular part-time job. Part-timer. 10 years. Dahil doon sa mensaheng itinanim ko sa aking puso't isipan ni God, huwag ko nang pagkainteresahan yung mga bagay na kinukuha sa akin dahil ibabalik ni God. Yeah. Minsan na-impress ko na, napatutuo ko na rin ito. Yung pag-aari namin sa probinsya, sa tatay namin, maging sa nanay namin, pinaubayan namin yun. But gumawa si God ng paraan, muling ibanilik sa amin. So ganoon lang po tayo. Maging malawak po tayo pag-unawa natin sa pagiging Diyos ni God sa atin. Huwag na natin pairanin pagiging tao natin. Magiging walang kabuluhan po tayo kay God. Yun lang po. Amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Napakaganda po nitong Romans 12:11, 12. At least meron na naman po kaming natutunan, lalo na ako, when we are serving the Lord and while we are waiting for our prayers, yung mga dreams and aspiration natin in life, we have to be always positive. The attitude of prayers, the attitude that we have in prayers, we must uplift yung sinasabi nating positivity. Yung always talaga tayo positive. Not because we are waiting on something, but because we know that we will have it sooner or later. Kaya yung sabi dito na, wag mong tanggalin yung iyong zealousness sa pagsiserve sa Panginoon while waiting or by facing any trials or tribulations in life, because perhaps these are just your purification, yung pruning na sinasabi. Because life will trim us so bad or so good, but in the end of the day, we will blossom. Kasi kailangan talaga ng pruning. Ang mga halaman, bago yan naging magandang halaman, nag-undergo sila ng maraming process. So the same thing with our life. And we have prayers that we keep on waiting and waiting. Sometimes we waited for so long, not necessarily because God is not giving it to us. It's because we are not ready to have the prayer that we've been asking from God. Because of our attitude, perhaps we are not ready to receive a big favor from Him. Because He will not give something to us that it's just. He will give something which is big and good. But you have to be prepared. Because He will give it to you abundantly and magnanimously, that you can prolong that blessing. And you are already ready. Like for me, I've been praying for with my life, but I know God will give it to me and I am seeing it already. Kasi nga, when we were younger, we have to be more imaginative with it's true that when we imagine what we will become when we were younger, napaka-ano ng ating imagination, napaka-hitik. It was, talagang we are all over everywhere yung ating imagination. Vividly, yun yung sinasabi nga nila. And the more we age, because nawala na yung innocence and we've been affected by the reality, it becomes little and little. However, with this verse, we have to be empowered again that our imagination is bigger and better when we have God with us. So yun lang po. Me, myself, I am holding and I am joyful in every step of the way with my prayers because I know I have a great God. I have a wonderful God and He is my provider. He is my tower and He is the God that I have that's not affected by time, matter, and space because He created them. Yun lang po. Sa akin naman po, sabi niya, one character ng isang nag-pray is hindi ka dapat mag-murmuring. For example, halimbawa ako, kailangan ko na, pinag-pray ko na, God, bigyan mo ako ng tubig. Tapos, sa linggo to, kasi ubos na yung namin stock. So, hindi dumating yung tubig. Sasabihin mo ba, ano ba yan? Isang linggo niya naman, hindi wala akong tubig. Isang po type of murmuring.
dapat ang sabihin ang i-declare natin is another week na isusustain ni God yung pangangailangan ko. Doon ko mararanasan na hindi dahil dumating ang tubig, hindi na ako mananagamit. Dapat ang i-declare mo is mararanasan ko na naman yung isang week nang walang-wala ako pero isusustain na. Kasi tulad natin, yung mga parents, di ba, nanghihingi ng gift yung anak natin. Okay, di sa puso natin, ibibigay natin kasi birthday niya. Tapos sa tuwing kakausapin niya, ano ba yan, Dad? Tagal-tagal naman, tapos magkakapot pa, tapos pagsasabihin mo, sige, promise, tapos tatalikod na lang sila, di ba? Yung father, mawawalan siya ng gana kasi nagmumurmuring ka. So, ibig sabihin, kung magpipray talaga tayo, huwag ka magmumurmuring sa, ano ba yan? Once na sinabi mong ano ba yan, magmumurmuring ka na. Hindi ka nagtitiwala na ibibigay, kundi it's another week na naman na hindi dahil sa kakayanan ko, kundi sa kakayanan niya, na isusustain niya yung pangangailangan ko. Kasi totoo naman, di ba? Once na nakuha na natin yung prayer, okay, masaya na tayo, sabi ko na, dumating, so may pambili na ako. So ikaw na, nagtitiwala ka na may pera na ako. Hindi ka na nagtitiwala na hindi kayang isustain nila yung pangangailangan. Amen. Ito pala yan. Amen. Napakaganda nung sabi ni Pastor na dapat pagka may gusto kang i-achieve or ang ito mangyari sa buhay mo talaga, yung vision mo na yun ay mangyayari. Dahil sabi nga rin ng Panginoon dun sa Mark, di ba, dapat pagka nanalangin ka, angkinin mo na mangyayari. So, kaya nga rin siguro hindi naging ganun kay-smooth yung buhay ko dahil hindi ko naging ugali na na tawag niyan, wala akong specific na naging goal. Hindi kasi ako ganun na what it comes goes around. Kasi ako noon eh. So, dapat pala talaga may goal ka. Tapos kasama ng panalangin. Kaya ngayon ang panalangin ko lagi tuwing umaga is tawag nito, pagpalain ng Panginoon ang bawat gawa ng aking kamay sa trabaho. Dahil ng aking trabaho. Yun, naging ko rin talaga kasi yun eh. Last year kasi, tawag niya, may testimony ko na rin. Last year, ko talaga na hindi lang sila, dapat kahit mga Pilipino, tawag nito, ma-appreciate yung karunungan ng mga Pinoy. Kasi doon sa amin, mostly na nakakaabot niya is mga ibang lahi. Siguro maaari, dahil may favoritism, pero sabi ko hindi. Ang mga Pinoy kaya makipagsabayan. So, yun ang panalangin ko lagi, pagpalain ng Panginoon ang bawat gawa ng kapag-ingatan sa bawat trabaho. Yun ang magiging personal ko. So, praise God, from the first quarter, nakasama tayo sa tawag niyan sa na-appreciate ng company. Kaya, sana kasama dun mas eh. So, kasi tawag nito, mga Pinoy kasi sa trabaho minsan parang lang eh. Oo. Dapat kasi ganun ang naging ng iba eh. Hindi naging productive eh. Pinapasahod naman tayo ng company ng tama. So naging sa akin yung ni Pastor na nagtatrabaho ka na rin lang, gawin mo talaga ng maayos, ng masaya na hindi yung parang company pa ang nag-ano sa'yo, nagtawag nito. May na parang may utang na loob pa ang company sa bawat gawa mo. So hindi dapat gano'n. Dapat maging thankful ka. Kaya dapat ibigay mo rin yung best mo. So yun ang naging stand ko sa trabaho sa company. So kaya buti talaga ng Panginoon, lalong-lalo na pagka halimbawa nandito ka sa iba talaga kasi pag may ganito may gawain ka. Hindi ka gaya ng pag wala kasi iba eh.
Kagaya niyan, every Friday. Kaya yun ang lagi kong iniinaw dun sa kasama namin na ang ano niya kasi, ang stand niya, okay na to. Mas mataas na ang sahod ko kumpara dun sa previous company. Sabi ko sa kanya, hindi. Dapat i-aim mo na maibigay mo yung best mo. Kasi may productivity tayo, hindi pwedeng hindi mo hindi ka makalapit sa productivity na target. Kasi bibigyan ka talaga ng ultimatum ng company, sabi ko sa kanya. So, sana maging rin sa kanya, aral sa kanya. Kaya ngayon, simula nung magkaroon siya ng productivity hours, parang hindi mo na rin siya makausap dahil nalaman niya yung mga nandun sa Rice Branch is naging mainit sa mata ng mga mga managerial. So, sana maging rin sa kanya, aral sa kanya yung naibahagi ko sa kanya. So, amen. Thank you, Lord. Sige, ata po ulit na si Kuya Arnold yung portion ko kanya. Sama ka. Hallelujah. Napakaganda ng mensahe po natin, no? Na binibigyan po tayo ng yung revelation ni God. Kung anong magiging tamang karakter po tayo pag isa po natin while waiting po sa panalangin natin. No? So, napakaganda po siya. Sa akin naman, i-share ko lang yung, it's not from me, no? Yung parang sa kaibigan ko rin na naging Kristiyano siya. While waiting dun sa prayer niya, kasi matatanggal sila sa company, bilang kontraktor, mapapalitan sila ng panibagong kontraktor, then i-absorb siya at the same time, or pa-exitin siya ng kumpanya. Then the offer, nahingi siya ng mas mataas, then i-retain siya, same lang na offer. Ngayon, nakikita ko lang siya, kasi Kristiyano siya eh. Wala siyang, ako medyo na-stress pa, kasi nakikita kami, araw kasama ko sa trabaho. Pinati ka na. Ang attitude niya kasi ba, kailangan yun kung will ni God, doon ako. Pauwi na ako ni God. So, ganun yung attitude niya. Talagang yung patience niya, yung tiwala niya kay God, nakikita ko sa kanya na hindi siya nabuhuri. Ako nabuhuri sa kanya eh. Email ko yun, totoo ko yun, nabuhuri ako. Ano ng status sa ano mo? Alam ng nanay mo ako. Pinipinto ka naman kay nanay mo. Tinutulungan din ako yung sa prayer. Kung ano yung magiging wisdom ni God. Pero nakita ko siya, kasi pag lalaki kasi hindi masyadong emotional eh. Pero alam mo, maano mo siya, kasi araw-araw mo siya nakakasama. Nandun yung, na-appreciate ko yung pagtitiwala niya kay God eh. Alam niyo nangyari? Na-retain siya ng company, kasi last minute nila, pinuntahan sila sa compound dun sa HR nila. Kinounter yung offer, binigyan sila ng mas magandang offer, parang ma-retain lang, kasi wala na eh. Naano na siya, plus talagang, okay mo, wala na, okay, pupunta na kayo dun. Serve kayo sa bagong kontraktor, so wala na. So that night, pumunta yung HR nila, nagdala ng laptop, nagdala lahat dun sa Kiwa para i-open. Ito yung counter offer namin, mag-stay lang kayo. Tapos, napunta sila sa bagong project, which is, yung sahod niya, tumaas more than 50%. Napakaganda ng story niya. Kasi nakikita ko lang yung patience niya. Hindi siya ako na parang nag-aalala ko ba? Paano mo bayaran yung bills mo? Paano mo isusupport yung medicine ng nanay mo? Paano ka uwi? Sabi ko nga, utong uwi. Try ka sa amin. Dinubukan ko. Oo. Ang napakaganda lang talaga, isa pa yun, yung pagsisilpi niya sa Panginoon, hindi nagmimintis eh. Ano yun? Andun pa rin yung liyab. Kahit nandun siya sa pagsubok na ngayon, nakikita mo talaga yung tao, pag andun kay Lord, walang kahit no doubt talaga dun sa pananampalataya nila, sa kakayahan nila, sa faithfulness ni God para po sa atin. Kasi alam nila yung the Word of God eh. Kaya talaga, napakaganda yung especially yung Bible study talaga. Doon mo makikita, hindi testimony natin,
Kung hindi, testimony, napakaraming tao, king of maraming mga hari, maraming mga karakter doon sa Bible, talaga, na nagpapatunay na ito yung revelation ni God. Ito yung ginawa ni God para i-uplift sila doon sa panahon na yun. Ito lang yung gagawin mo. So, nakaka-excite siya na gusto nating matutunan ulit po yung after nito siguro sa New Testament, Pax, balik po tayo doon sa oras. Kasi di ba, pag nakikita, alam natin yung istorya, inano natin ito napag-studyhan natin, din nakita natin yung nabasa natin ulit or nakita natin sa core book, mas nai-excite ka lagi pa. So, napakagandang testimony po yun sa kaibigan natin, sa kapatid natin sa pananampalataya, na hindi nag-waver talaga yung faith niya. Kaya napakaganda, kaya bawat isa po sa atin, nagbibigay tayo ng strength sa bawat isa po talaga. Kasi pag ikaw lang yung mag-isa, talagang yung apoy mo mawawala talaga siya. Oo, kasi lalo na pagbaguhan ka na tututo. Kasi hindi mo alam kung paano mo basahin itong Biblia. Pero kung may kasama ka, na-explain niya ng maayos Andun yung tiwala mo na tama yung sinasabi niya. Di ba? Hindi yung sa sarili mo lang, ito maganda daw sa may support. And nagbibigay siya ng strength po sa bawat isa po sa atin. Sa bawat buhay po natin, sa bawat isa, nagiging strength po yan, mga kapatid. Yung pinagdadaanan nyo, naging personal testimony nyo po sa buhay, nagiging po natin, strength po yan sa pananampalataya. Nagdadagdag hindi lang po sa atin kasi nakikita po natin sa bawat buhay po natin. Kaya praise God sa ganung sa verse natin po yun. So ayaw mo talaga pa. Ayaw mo. Maganda kasi yung exhortation about the imagination. Or sometimes we call it visualization. Bini-visualize natin or in-imagine natin. Alam niyo po, there is a power in imagination. Bigyan ko po ng example. Ang isang tao po, pwede siya maging Superman, pwede siya maging Avengers. So, magitan ng imagination, di ba? In reality, hindi mangyayari. But in your imagination, it's limitless. Walang limit. Pwede kang maging pinaka-makapangyarang Avengers. So, makita ng imagination po natin. Ang maganda kasi nito, ginagamit kasi ng Lord yung imagination natin o visualization natin in order na ma-achieve yung ating pong mga matagal na desire ng bawat puso po natin. I'll give you a good example. When the Jew left the Egypt, nangako ang ating Panginoon, sabi sa kanya, I'll give you a land with flowing with milk and honey. No? Ang imagination ngayon ng mga Hudyo, naku, milk and honey, nagpo-flow. Yun ang kanilang imaginations. No? Every one of them, andun yung kanilang imagination. And this is the reason, nung lumabas sila, napaka-excited po nila. Ang kanilang excited doon. No? But the problem, when you do the imagination, you have to put yourself in the situations. Kinakala kong pinangako yung Kanaan, i-visualize mo, andun ako sa Kanaan. Ito ginagawa ko sa Lord, ito ginagawa ko. Ini-imagine mo. Pero iba kasi yung nag-i-imagine ka nang basta nakita mo lang ang magandang milk and honey. Kaya nung dumating sila doon sa kanilang trials, kaya binanggap din yung supporting verse dapat matyaga tayo. Kaya nung dumating na yung pagsubok, andyan na yung dagat, andyan na yung tagutong, andyan na yung yung sa tubig, wilderness, etc. Nawala na yung imagination. So nangangulugan yung kanilang imagination, andun nakapokus. Pero there are few persons na yung kanilang imagination talaga nandun na sa Kanaan. That we are preparing we're preparing a temple, we're preparing an altar sa ating Panginoon, that we are experiencing magagandang pagkain. Andun na binivisualize po nila. Kaya nung nangyari po, kahit anong trials po, few person po, they still wanted to go to the promised land. Ayaw na naman sa Egypt. Bakit po? Kasi dunin ka ng sarili. Yun ang maganda kasi. At nung nangyari po, nung sila po i-reject ng Lord for 40 years sa wilderness, hindi nawawala po the few person yung kanilang imagination o visualization doon sa bansa Kanaan. In fact, nung nawala si Moses, bakit ang sabi ng ating Panginoon after ni Moses, sabi niya, ibabalik ko na kayo o dadaling ko na kayo sa Kanaan. Bakit? Dahil kay Moses, si Moses hindi ka nakapunta.
because of Joshua and Caleb. Nakikita ng Diyos, look at these two guys. Yung kanilang imagination, hindi nawawala. Kaya nung sinabi kay Moses na pupunta na kayo, sabi niya kay Joshua, tuwang-tuwa yung dalawa. Bakit? Kasi yung kanilang imagination hindi ko nawala. Yun ang kanilang yun ang ginamit ng Lord upang muli silang ibalik doon sa kanilang original na plano, which is the land of Canaan. Ang problema pa sa imagination po natin, o visualization po natin, dapat ang nakasentro ng visualization natin, yung ating Diyos. Hindi ang sarili po natin. Minsan nangangarap tayo, Lord, magkakaroon ako ng permanenteng trabaho. Nakikita ko ng sarili ko dun eh. Pag nakawana ako ng permanenteng trabaho, bibili ako ng iPhone, bibili ako ng ganito, bibili. Marami ka ng pinangarap. Nawala yung sentro ng ating Panginoon. No, nawala yung supposed to be na siya dapat ang pinaglilingkuran natin ng ating imagination. And I'll give you another example. Nung tayo po nagtatag ng JTGIA, i-visualize ko na sa Pampanga there will be a JTGIA. Dito nga sa Sulana. Sabi ko yung aming clubhouse, gagawin namin po ito. From there, hindi na po nawawala yung visualization ko. Nagagamitin namin yung clubhouse, kakausapin namin yung presidente, papayagan kami libre para makapagdaos po nito. Sino po sentro ng ating visualization? Ang ating pa rin Panginoon, to give glory. And definitely, kung gano'n at gano'n po lagi yung visualization po doon, hindi mawawala yung inyong pong desire na pumunta sa lugar po na yan. Ang problema, nagkakaroon ka ng desire about the new jobs, about the new blessings sa Panginoon. Pag nadapa ka, ayaw mo na, kalimutan mo na yung pinakanuway kasi hindi mo ipinunta doon sa sarili mo. The moment that you put yourself doon sa lugar na dadalisin natin Panginoon, kitang-kita ng Lord yan. No? Hindi ka mag-wave. Kahit sabihin pa natin, sabi ng mga testimony, kasi pas, ang tagal na. 10 taon na, hindi nangyayari. Huwag ka mawawala sa visualization. Baka kasi nangyayari, after nung nagkaroon ka ng visualization, after ng few months, palit ka na naman. Nung meron na naman, ay papalit mo naman ako. Huwag ka magdadoubt. Umabot ka man ng 10 years, you have to visualize, ato doon ako. Eto ngayon magiging position ko, supervisor ko, then I will give all glory sa ating pong Panginoon. Bakit? Kasi sa Kanya po nanggaling ang lahat ng bagay. The moment na nakikita ng Lord na unwavering yung visualization mo, yung iyong imagination, wala mangyayari po niya. Imagine po natin, ang Israel po, 40 years ang kanilang binilang bago nila napunta yung land ng promise, yung pinapinapinangako sa Kanya. Eh tayo po, ilang buwan lang, ilang taon lang po tayo naghihintay. Never ka ma-distract doon sa ibinigay po. That's the power of imagination. And God used that imagination para po ma-fulfill yung desire na ating po mga puso. Amen. Ano, napakaganda talaga ng salita ng Diyos. Marami talaga tayong matututunan. At isa po sa naging palagi kong prayer nun, kasi dumating ako dito, walang work, di ba? Kasi nga, gusto ni Bernard magkaanak. Kaya naman gaganda na mga anak namin. Sa haba po nung tsinaga ko ilang taon bago makapag-work, palagi kapag kami naglalaglag ng tithes and offering, ang prayer ko, Lord, gusto ko ding maglaglag dyan. Sabi ko, gusto ko ding makasupport ng church. So, it came to pass. Medyo di naman masyadong matagal, but it came to pass. At nakapaglaglag na ako. Yung sumunod nun, nakapaglaglag na ako ng tithes ko, yung talagang sa akin galing. Lord, gusto ko mas malaki ang ibibigay ko sa iyo, masupport ang church. At nangyari, dumating po nung nagkaroon ng di ba, na nadismaya lang kami dahil yung, hindi na ako mag-mention ng pangalan ng church, parang nagamit pa sa campaign yung mga fund. Kumbaga, ang laki nung hinihinging percentage mula sa amin dito, itadalhin dun sa main church, samantalang nangangailangan. So, medyo nadismaya kami dun. Bagamat ganun, hindi kami nag-cut ng tithes namin. Ngayon, nung mag-decide na kami ni Pastor Bernard na lumipat ng church, ang natagpuan namin church, problema nila finance din. Ang liit din ng fund nila. So, nung hawakan ko yung finance, pansamantala, sabi ko, bakit hindi tayo mag-exhort about tithing? Kumbaga, kasi kapag hindi natin yan napaliwanag ng maayos, hindi talaga magta-tithe sa mga tao. Sabi ko, pag naintindihan nila yung tithing, na hindi siya command, kung hindi ito ay isang way of worship sa Lord,
to make the story short, nag-prosper yung tithing namin dun sa church na yon. Tapos nung umalis kami doon, ang dinadto namin ulit church, yung SGC, which is talagang said na said, no? Said na said. Sabi ko, Lord, ito yung talagang prayer ko na makapag-support talaga sa church. Kaya pala, ganun na lang na pinaprosper ka ng Panginoon kapag ang purpose mo ay hindi pang sarili mo lang. Kasi unang-una, palagi namin sinasabi ako personal, sabi ko makatulong sa pamilya ko, makatulong sa mga kamag-anakan. Si Bernard, ganun din. Kaya pala ganun ang sagot ng Lord. Hindi siya pang sarili. Kasi meron din sa James Kaya hindi nyo natanggap yung mga panalangin ninyo dahil para sa sarili nyong kapakanan at ginagamit nyo sa mga kalayawan, sabing gano'n. Kaya hindi na ibibigay. Pero kapag ang purpose mo, sabi nga ni Pastor, nandun yung sentro ang Panginoon, imposibleng hindi niya gawin yan para sa atin. At isang testimony ko po, ano araw yun? Nung isang araw, basta itong week na to, kinausap po ako ni Atir ulit. Sabi niya, Irene, this is just between me and you, ha? Please, sa ating dalawa lang. Okay, ano yon? Alam mo ba, mula nung after nung bakasyon, palagi na lang akong mini-message ni Nahala, pangalan ito, ni Nala sa Dubai, yung sa HR namin. Si Irene baka niya kasama sa evaluation. Sabi niya, every quarter naman kasama si Irene sa evaluation. No, I don't think she has to receive her bonus. Again, sabi niya, ayaw mo na naman makatanggap si Irene ng bonus. So, nung sinabi niya sa akin, so ano nang naging decision? Sabi gano'n, eto, pinabasa niya yung email sa email conversation. Talagang pinipilit niya na hindi ako makatanggap ng bonus nitong, eto kasing June So, bali, July, tatanggapin namin yung bonus. Ngayon, di po ba nung nakaraan, nung January, gano'n din nangyari? Oo, gano'n din. Pero ito, sinabi niya sa akin, nung maagang pagpasok niya, ang meeting nila, 11:30. So, sabi ko, okay. Sabi ko, what? Wala ka sasabihin? No, nothing. Why? I already had proven how God worked with my situation last 6 months ago. The Lord will make it happen. Kalas Irene, pray now. Sabi niya gano'n, surely I will pray. Pray that she leave the company. No. Sabi ko, ang prayer ko lang, sabi ko, yung favor lang ng Lord sa akin kasi alam ng Lord kailangan ng church namin. Pero hindi ko sinabing ganito. Sa puso ko, kailangan ng church namin, ng funding. So, sige, pumasok lang ako ng banyo. Ay, prayer room ko yun yung CR namin. Pray ako doon, tapos, sige lang, same na routine, araw-araw. Mamaya nung bandang 12 o'clock, sabi niya, Irene, biniro niya pa, nagsadsadan pa siya. Sabi ko, no, you cannot deny. There's smile in your eyes. Sabi ko, your eyes are smiling. Sabi ko, ganun, it's spark. Really, you can see it? Yeah, I know the answer. It's yes. Binabasa niya yung email. Kalas, Irene and Abdurrahman, talagang permanent yan sila. They deserve to get bonus, blah, blah, blah. Urgent po. Sinabi niya sa akin noong umaga na ipag-pray agad. So sabi ko, kasi ang purpose natin, to glorify the Lord. Kaya, si Ate Arlene palagi niya sinasabi, gusto niya mag-tithes, di ba? The Lord hears it. The Lord hears it. So, tayo po'y manalangin? Kasi gala ko testify niya yan Actually, nung si Irene po, nung yung dalawang bata, nag-tutorial na sila no? Madalas kami dumadaan doon sa Corais Road. No, every time na dadaan kami ng Corais Road, napangit ni Irene, Dad, ako magtatrabaho sa Arcades. Actually, araw-araw yan, pag dumadaan kami, Dad, ayan yung bagong trabaho ko. Which is for me, in my own understanding, imposible mong trabaho ito sa Arcades. Una-una, hindi namang nurse. Pangalawa, sekretary na nandun. Hindi naman sekretary tinapos ito. Pangatlo, dependent visa ito. Wala naman ito. Hindi naman ito. Talagang walang way. No? Walang way. Pero everyday nadadaan kami na nakikita mo yung hospital yan. Diyan ako magtatrabaho. Nothing really impossible because of that imaginations. No, ang unang kong trabaho ko ni Irene, Arcades talaga. Imagine po ninyo, yun ang lagi yung tinaturo. Which is for me, during that time, nagkaroon pa ako ng doubt. Pero God proved it that the moment that you put yourself sa iyong imagination, no, visualize mo, sabi niya, magsusuot ako ng puti.
diyan papasok ako. Wonders nga yung kanila pong talaga. At ako pagsimula po. Yan lang. Love John po. Ayoko kasing nakaabaya. Kaya makikita ko lumalabas yung mga nurses ano lang, di ba? Uniform lang, tapos may, basta mag-gano lang. Sabi ko, dyan ako mag-work day, dyan. Ngayon, kada dadaan kami doon, ano naman sinasabi ko? That place, everything has begun. Dagdag ko lang din di ba every time that we pray, kahit hindi pa natin nare-receive yung prayer, God sustains us. So yun na lang yung panghawakan natin, that He is still proning us because hindi pa siguro talaga ready yung sarili natin to receive the big blessing na hinihintay natin. But in the end, we are still blessed. Hindi niya tayo nilulubayan. Andyan pa rin ang Panginoon. So yun yung always kong pinangahawakan na in every trials and situation, andyan ang Panginoon sa atin. At saka, darating din talaga tayo that be positive and hopeful while waiting. Kasi na-remember ko noon, yung sister ko na lang ang nag-remind sa akin. Kasi we used to daydream together. And we keep talking about our, yung mga future works na gusto namin, yung gusto mo maging paglaki mo, yung mga ganon. So I already forgotten what I have told her about my dreams and aspiration in life when I grow old. Pero siya pala, hindi niya pala nakalimutan. So one time when I go back, last 2023, nag-usap kami ng masinsinan. And she reminded me, she told me that, "Then remember you were telling me that when you grow up, you wanted to be an executive secretary and you wanted to travel the world with your work and you will be an executive." Sabi ko, na-remember ko na, oo nga, sabi ko, oo, gusto ko talaga yun. Na kasi nakikita ko sa mga palabas na they are wearing yung mga magagandang damit, tapos they are traveling, tapos nagmi-meeting, yung mga ganun. And yun yung naging aspiration ko. While dreaming that when I was younger, I haven't realized that I am living on that dream. Yung sister ko na lang ang nag-remind sa akin kasi sabi niya, "See, you remember, you keep traveling by your work. You travel because of your work. So you are living on your dream." So tayo din, dapat nating ma-realize that huwag tayong magmadali. And we have to enjoy what we have. Because in the end of the day, we forgot or perhaps nandyan na tayo sa dream natin, hindi natin namamalayan, but we are already living on our dream. So huwag tayong maging technical in our dreams and aspiration because perhaps God will reroute us in a while, but in the end of the day, our goal will be in our dreams and our prayers. So yun lang po ang gusto ko idagdag. Amen. Tayo po sa ating prayer. Yan, palakpakan natin ang Panginoon. Sa kadakilaan niya, yan lang ba kaya nating ibigay? Dapat yung the best na palakpak sa kaburihan ng Diyos sa buhay natin. Walang tigil, walang putnag, laging kumikilos ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lord, tunay nga, Panginoon, na marapat kang papurihan, marapat kang bigyan ng karangalan, Panginoon, ng pasasalamat at ng pagdakila sapagkat alam namin, Panginoon, Ikaw na nag-umpisa ng mabuting bagay sa bawat isa sa amin ay hindi titigil hanggat hindi nakukumpleto ito. Kaya alam namin kahit hindi pa namin nakikita ng aming mga mata, alam namin, Panginoon, na meron kang ginagawang magagandang bagay sa bawat buhay namin. Lord, hindi man namin nauunawaan sa mga panahong ito, ngunit Ikaw din ang nagsabi, pinaglalakit-lakit mo ang lahat ng bagay para sa kabutihan ng iyong mga taong nagmamahal sa iyo at tinawag mo para sa iyong mga purpose, Panginoon. Hallelujah. Lord, by faith, Panginoon, we are seeing you in our imagination. That you are working for our behalf.
You are fighting our battles, O Lord God. And Lord, we are imagining that we are already victorious, raising the banner of victory. Raising the banner, Panginoon, that we are more than conqueror in Christ Jesus. Indeed, O Lord, sa gabing ito, maraming salamat. Pagkalooban mo pa kami ng pasensya, mahabang pasensya. Ito nga, Panginoon, ay bunga ng banal na Espiritu at alam namin na ito ay potentially na meron kami. Kung hindi pa na ilalabas, alam namin this is one of the potential that you have given us through the power of the Holy Spirit. Yes, Lord. Lord, ipanganak mo to at katulad nga po ng palagi namin binabanggit ng Pastor Bernard, if we ask patience, bibigyan mo kami ng situation na kung saan matitrain ang patience namin, O Lord God. At hayaan mo, Lord, sa mga panahon na dumarating na yon, katulad ng mga tribulation, affliction, problem, test, and trials sa buhay namin, Lord, samahan mo kami. Yes, Lord. Guide us through the power of the Holy Spirit. Remind us of your word, Lord God. At higit sa lahat, remind us of the things that you have done in the past. Lord, ito'y napakahalagang bagay, Panginoon, upang patuloy ang pagtitiwala namin that you, Panginoon, ang siyang kumilos, gumawa ng mga himala sa nakaraan, ang patuloy na gagawa ng himala sa buhay namin sa mga oras na ito. Lord, patuloy naming matandaan na kung kaya mong ibigay ang bugtong na anak mo, ang aming Panginoong Jesucristo sa buhay namin, hindi imposible na kaya mong ibigay ang lahat ng bagay sa amin for our benefit kung ito din naman, Panginoon, na ikabubuti ng aming mga buhay. Yes, O Lord. At Lord, habang kami naghihintay, train us, O Lord God, to be patient. Develop our character, Panginoon, na patuloy na maging mapagpasalamat, patuloy na maging joyful, patuloy na maging fervent and persistent, Panginoon, sa aming mga panalangin. Lord, may we use our power, the power of declaration, because we believe there is power in the tongue. Life and death is in the power of the tongue. Kaya Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, we declare that we are victorious. We declare that we are more than conqueror. We declare that we are blessed and fully blessed. We declare, Panginoon, that whatever our hand touches will prosper. We declare, Panginoon, that you already elevated us, you already promoted us. We will always be above and never be below. Lord, we declare that we will never borrow, but we will lend in Jesus' name. Hallelujah. Lord, we declare that you will extend our territory. Hallelujah. Promotion upon promotion will be our portion in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we declare that we are healed and our strength is restored, our youth is renewed in Jesus' name. In Jesus' name. Health and provision is our portion in Jesus' name. Lord, we will declare that you are our Jehovah Roi, our shepherd, O Lord God, in Jesus' name. Lord, in you, Panginoon, we will not lack anything because you said, O Lord God, that you will provide everything that we need, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for we know that you are going to lead us in still water. You will make us lay down in green pasture. Hallelujah. Lord, although, Panginoon, we will walk in the shadow of the valley of death, we will not fear no evil, for thou art with us, O Lord God. Lord, thank you for your comfort, Panginoon. Thank you for this comforting word that you will never leave us and you will never forsake us. Lord, hallelujah, maraming salamat. You said that you're going to charge your angel for us, Panginoon, to lift us so we will not strike our foot against the stone, Lord God. Lord, we will be protected sa aming paglabas, sa aming pagpasok. You're going to bless us in our going and our coming out. Lord, hallelujah, maraming salamat sa aming pag-uwi, Panginoon. You will charge angels sa mga magdadrive papauwi and you're going to protect them, Panginoon. Makarating sila ng safe and sound sa kanilang mga tahanan, O Lord, in Jesus' name. Lord, as we serve you, hallelujah. Lord, ikaw ang nagsabi, help us na maging
yung fervor namin in our faith, O Lord God, ay mas higit pa na magningas, Panginoon. Help us to fan the flame within us, O God. And as we serve, Panginoon, we will continually rejoice in hope sapagkat alam namin ang tao na nangako para sa amin, He will make it happen, Panginoon. At sinabi mo, we have to be patient, Panginoon, sapagkat sinabi mo, wait, because they may tarry for a moment, but they will surely come to pass. Lord, hallelujah. Lahat ng mabuting pangako at plano mo sa buhay namin ay mangyayari sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Things, Panginoon, na pinlano mo that we cannot imagine, Panginoon, sapagkat sa sobrang lawak, sobrang lalim, sobrang haba, Panginoon, na mga planuhin at pag-ibig mo sa amin, Lord, they will manifest, Panginoon. We will experience blessing upon blessing. We will experience not just blessing in material, but especially, Panginoon, we pray for spiritual blessing. We pray, Panginoon, for the spiritual fruits, O God, in the name of Jesus. We pray for spiritual gifts, O Lord, in Jesus' name. Lord, we will demonstrate in power, O God, in Jesus' name, that every time we will pray for the sick, they will get healed, O God, because this is what you said. You said, Panginoon, in Matthew chapter 10 and 8, O Lord God, even, Panginoon, we will cast out demons, O Lord God. We will heal the lepers, O God, in Jesus' name. Hallelujah. And we will proclaim the gospel with boldness, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin na nagbigay ng oras upang kami ay makapanalangin. Maraming salamat. Whatever desires of their heart, Panginoon, be it unto them according to your will sa kanilang mga buhay, O Lord God. Your will and your plan may prosper sa kanilang mga buhay, O God, in Jesus' name. Ano man ito, Panginoon, deepest desire, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang nakakaalam. Wala pong sikreto sa iyo. Alam mo kung kailan kami uupo, alam mo kailan kami tatayo, alam mo kailan kami lalabas, mahihiga. Saan man kami magpunta, Lord, you can find us because you truly love us, Panginoon. Ayaw mo kaming nawawala sa iyong paningin. Kaya alam ko na ang gusto mo sa buhay namin is to give us life and a life to the fullest. Hallelujah. And we're going to experience that, O God, by faith, Panginoon. We will live by faith because you said the righteous shall live by faith alone. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga prayer items na to. Lord, we vision na ang lahat ng mga nakasulat nito, Panginoon, ay nasagot mo na in the name of Jesus. If it's prayer for job, Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang mag-provide ng trabaho sa bawat ng hihingi ng trabaho at sa mga naghahanap ng malilipatan, Panginoon, for a greener pasture. Lord, we pray, Panginoon, ikaw ang sasagot nito. Ikaw din, Panginoon, ang sasagot sa mga prayer nila for healing sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga extended family members, O God. Let healing flow in the name of Jesus. You are our Jehovah Rapha, the God that healeth thee. Lord, sa lahat ng hihingi, Panginoon, ng mga pangangailangan nila, supplement nila sa bawat araw, Lord God. Lord, you are our Jehovah Jireh, and we claim that you will provide all our need because you are our source, you are our Father. You know the need of your children. So Lord, sa araw na ito, katagpuin mo ang kanilang mga panalangin. In Jesus' name, in Jesus' name. Sa lahat, Panginoon, ng mga kapatid namin, nangihina sa pananampalataya, we pray, Panginoon, na muli, Panginoon, pakalakasin mo sila, paalala mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal, paano mo sila niligtas at kinatagpo. Lord, revival, Panginoon, we speak in the name of Jesus. Whatever plans of the enemy, Panginoon, will not prosper against them in Jesus' name, in Jesus' name. We rebuke unbelief in Jesus' name. We rebuke rebellion in the name of Jesus. We rebuke, Panginoon, every spiritual, Panginoon, battle na kinakaharap ng bawat kapatiran for them to withdraw in their faith in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we pray, Panginoon, na sila, Panginoon, ay muli manumbalik sa kanilang senses. Lord, in short, repent. May they know kung saan sila bumagsak at muli silang bumangon, muli silang manampalataya sa iyo because we know, Panginoon, you are a God of second chances.
not just second, third, many chances, O Lord God. Lord, maraming salamat. Katagpuin mo po mga kapatid na ito. Kung sino man ang mga nasaktan, heal their broken hearts, O God. In Jesus' name, we rebuke the spirit of offense in the name of Jesus. In the name of Jesus. At Lord, yung mga kapatid namin, Panginoon, na nagiging priority ang kanilang mga trabaho kesa sa iyo, Lord, huwag mo pong ibilang sa kanila ito. But then, Panginoon, we ask, provide for them, O God, upang kanilang maunawaan, matandaan, maandala that you are their source. At muli, Panginoon, bumalik sila sa panambahang ito, Lord God. Maraming salamat. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na patuloy na nagiging fervent, nagiging enthusiast sa kanilang pananampalataya, Lord, continually bless them, Panginoon, with many spiritual blessings. Lord, let them feel your presence every minute, every second of their lives, O God, in Jesus' name. May they experience your power. May they experience the manifestation of your name sa kanilang mga buhay, O Lord God, because your name has power to set us free, has power, Panginoon, to deliver us from every oppression, from every diseases, from every hardship, and from poverty, O Lord God. Lord, sa araw na ito, I declare blessing, O God, sa bawat isa sa nakapatid na narito at sa lahat ng mga nagiging katuwang namin sa iglesyang ito. Jesus, the great I am church, will be prospered. Jesus, the great I am, will be a source of blessing, Panginoon. Not just blessing spiritually, but materially, and a source ng lahat ng klase ng pagpapala, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor. Alam po namin, Panginoon, it's been a very long journey bago niya tinanggap ang calling mo. But Lord, alam namin that this is the time that you have prepared him, O Lord God, and he is under test. He is under test. Pero sinabi mo, don't make tarry for a moment, but it will surely come to pass. Nasabi na po niya yung vision niya kanina, nabanggit niya yung vision niya, and it will surely come to pass, O God, in the name of Jesus. Lord, anuman ang difficulty niya ngayon, Panginoon, sa kanyang trabaho, alam namin these are nothing but trials and tests sa buhay niya for him, Panginoon, to be more vigilant, to be more sober, and to be more fervent in his faith sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. We appreciate yung kanyang kindness. We appreciate his patience na nagiging, Panginoong, example sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat sa humbleness ng taong ito. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig na meron siya, na katulad ng pag-ibig mo, Lord. Salamat po sa lahat ng mga member, sa lahat pa ng mga katuwang namin, Lord. Salamat sa patuloy mong pagtulong sa amin, Panginoon. Itaguyod namin ang iglesyang ito. At bukas, Panginoon, sa aming gawain, pagpalain mo ang gagamitin mo, si Kuya Manny, at lahat ng mga ministers mo, Lord, in the name of Jesus, let your corporate anointing be upon them all, O God, in Jesus' name. At sa lahat ng magta-transport, Lord, patience and joy habang ginagawa nila ang kanilang mga obligations at kanilang mga commitment, O Lord, in Jesus' name. Lord, salamat din sa pagkaing aming tatanggapin sa oras na ito. Pagpalain mo maging kalakasan ng aming physical na katawan, kagalingan ng aming mga karamdaman, at yung kalakasan na yun ay maibalik namin upang mapapurihan ka na higit pa, Panginoon, na kaya namin ibigay ng mga nakaraan. Salamat po, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin. Salamat in Jesus' name. Amen. To the Holy One, we thank